Ang mga magkakaibigang hayop sa damuhan. Sa malawak at maaraw na damuhan, masayang naninirahan ang maraming hayop. Ang hangin ay malamig, ang araw ay maliwanag, at ang paligid ay puno ng tawa at awitan. Si Baboy at si Biik ay mahilig maglaro sa putikan. Si Elepante ay nagsasaboy ng tubig gamit ang kaniyang mahabang ilong. Apat na paru-paro ang masayang lumilipad. Naroon din sina baka, pato, kabayo, manok, kuneho, at 2 bubuyog na laging masigla. Lahat sila ay magkaibigan. Lahat ay nagtutulungan. Pero may isang hayop na hindi sumasama sa kanila. Si Leon. Malaki, malakas, at madalas ay tahimik. Habang nagtatawanan ang iba, si Leon ay nakaupo lang sa ilalim ng malaking puno. Ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng kasiyahan. Lagi niyang sinasabi, "Ang ingay niyo! Mas mabuting mag-isa ako." Isang araw, dumilim ang langit. Umuulan. Dumadagundong ang kulog. Lahat ng hayop ay nagtakbuhan upang magtago. Ngunit, si Baboy ay naiwan sa putikan. "Tulungan ninyo ako!" sigaw niya. Sinubukan ni Pato na hilahin siya pero madulas ang lupa. Tinulungan ni Elepante pero hindi rin kinaya. "Anong gagawin natin?" iyak ni Baboy. Biglang narinig nila ang malakas na, "Si Leon iyon!" Tumakbo siya kahit basa at putik. Hinila niya si Baboy ng buong lakas. "Sandali lang, ligtas ka na," sabi niya. At sa wakas, nailigtas ni Leon si Baboy mula sa lalim ng putik. Pagkatapos ng bagyo, umaraw muli. Sumikat ang bahaghari sa langit. Lahat ng hayop ay nagtipon sa ilalim ng malaking puno. Lumapit si Kabayo. "Salamat, Leon. Kung wala ka, baka nawala na si Baboy." Ngumiti si Baboy. "Ikaw ang bayani namin." Tumunog ang ilong ni Elepante sa tuwa. Napangiti si Leon. "Wala iyon. Gusto ko lamang tumulong." Sabi ni Baka, "Kita mo, mas masaya kapag may kaibigan." At nagtawanan silang lahat. "Magdaos tayo ng picnic ng pagkakaibigan!" sigaw ng mga paru-paro. Dala ni Baka ang gatas, ni Pato ang mais, ni Kabayo ang mansanas, ni Manok ang itlog, at ni Bubuyog ang pulot. Habang si Leon ay tumutugtog ng tambol mula sa kahoy at dahon. Kumain, kumanta, at sumayaw ang lahat hanggang sa lumubog ang araw. Ang aral sa kwento ay, ang tunay na lakas ay hindi sa tapang o galit, kundi sa pagtulong at pakikipagkaibigan.